Sigurado ka ba nagbayad ang iyong partner dito sa apartment na inuupahan ninyo dyan? Opo, sir. Nagbayad kayo ng August 8, 2021 ng 240,000 pesos. Sa kasamang palad, namatay ang iyong kinakasama. Sabi po kasi nung Baltasar Lopez, walang karapatan dahil hindi ako kasal. Yung po lagi pinapahiya niya ako. Unang-una po, sir, hindi ko siya pinalayas. Siya po ang kusang umalis sa unit na kanyang tinitirahan. Bakit mo siya pinabarangay? Ay, para lang, sir, magkalinawan kami doon sa kung anong balak niya doon sa aking apartment. Di ba ang balak niya sa apartment, manirahan siya hanggang matapos. Pag may advance payment, sir, hindi po tayo pwede magpalayas. Wala na po, sir, akong sinabi sila'y lumayas. Areglohin mo, aayusin mo, ire-refund mo. Sir, sa korte na lang, sir, kami sasagot. O sige, kumuha ka ng abogado. Sa hukuman kayo magtutuos. Halos 2 dekada nagsama si Elisa Fernandez at ang kanyang partner na German national na si Manfred Keller. September 2021 pumanaw si Keller dahil sa sakit sa puso. Kasabay ng dalamhati ay nadagdagan ito ng problema ng kanilang landlord. Pinalayas daw kanilang inuupang apartment. Buong detalye ng sumbong, mas magandang panoorin. Ang nakaraan sa hashtag ipabitag mo. Pinalayas po kayo sa bahay nyo. Ilang taon ho kayong umuupa na dyan? 6 years na po kaming nag-uupa po doon. Bayad po kayo hanggang Hanggang June 2024 po, ang bayad po ng kalip-in partner ko. Namatay na po yung kalip-in partner ko na German. Hindi po kami kasal. Kaya po, sabi niya, wala daw po ako karapatan. Lumayas na daw po ako. Nagsama sila ng 21 years. 21 years. Oo. So, ibig sabihin, ikaw yung kinikilala na common law wife Tama. ng German. So, wala nang kinalaman yung may-ari. Personal na yun. Ang importante, Bayad. kayo ay bayad, kompleto, at may resibo. Nakailang hearing po sila dyan sa inyo, Ma'am Rose? Isa lamang po. Depende po sa kami, Sir Baltasar, kung gusto pa niya pa po ulit magpatawag. Kasi nga po, nitong November 16 ay nagsabi naman ang Ma'am Elisa na umalis na po siya doon sa tinaser sa bahay. May naging discussion ba about dun sa rentang in advance? Wala po kasi sa minutes na naging sagot ng Sir Baltasar sa libagan. Gagawin ko na lang po ay patatawag po ulit ng padalawang patawag yung dalawa para makapagpulong po ulit dito sa barangay. Wala po ditong pinapanigan. Pagka ako magagalit po ako, pagka may pinapanigan ang aking mga kunsihan. Huwag kayong mag-alala, nanay, kasi tutulong po kami. Hindi naman po namin kayo papabayaan. Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Elisa, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po, Sir Bentul po. Alright. Isa kang t-shirt vendor, tama? Opo, sir. Kumusta naman ang bentahan ng mga t-shirt mo ngayon? Sa ngayon po, hindi po ako nakakapagtindi kasi nahinto po yung pagtitinda ko. Pero nakaraan po, okay naman po. Kasi pinapautang ko po, bayad utang lang po. Sinaiikot ko lang po. Okay, hindi ko na susuriin pa kung ano yung relasyon ninyo, pero sa 21 years na pagsasama mo sa iyong kinakasamang German national, nakikita ko sa tagal ng panahon na yan, bagamat hindi kayo kasal, may paggalang. Sa kasamang palad, namatay ang iyong kinakasama na itong German national, si Manfred Keller. Sigurado ka ba nagbayad ang iyong partner dito sa apartment na inuupahan ninyo dyan? Opo, sir. Nagbayad po kami. Nandoon po ako sa loob ng bahay nung nagbayad po kami. Ito yung nagbayad kayo ng August 8, 2021 ng 240,000 pesos. Ito yung renta mula June 2023 hanggang May 2024. Yun ba? Opo, sir. Meron po akong hawak na resibo po, sir. Bakit kayo napunta sa barangay? Pinabarangay po ako nung landlord po kasi po gusto niya na nga po akong palayasin. Nagharap po kami doon nung November 3 po. Nung humarap ka nung November 3, may kasama ka bang abogado? Wala po, sir. Ako lang po kasi wala po talaga akong abogado. Wala po akong pera kasi, sir. Ang kaharap mo ba rito mga lupon, barangay chairman at saka yung sinasabing landlord? Yun lang pong kagawad po na si Janet Arago po yung nandoon po nung unang harap po nung November 3 na pinapirma ako.
na sabi po kasi nung Baltasar Lopez, nung landlord po namin, sa ayaw sa gusto ko nga po daw, ilabas na daw po ang gamit ha. Binibigyan po ako na hanggang 15 po. Pinapirma po ako doon nung Janet Araro. Kasi kamag-anak niya po yun pinsan niya yun Pero sinabihan ko po yun, yung kagawad na sige po, ilalabas ko pero hindi pa po tayo tapos kasi yung pera po na binayad ng asawa ko. Kasi magagamit ko po yung pang-business Dahil wala na nga po yung asawa ko. Tapos isa lang po yung anak ko. Tapos may apo pa po ako, 5 years old. Yun po. Tapos wala po kami sariling bahay dito. Tapos pinalayas na po ako basta-basta. Lagi niya po yung sinasabi sa akin na hindi ako kasal. Yung po lagi. Kahit po sa bahay pa lang po, tuwing inaaway niya ako. Lagi nga po yung sinasabi sa akin na walang karapatan dahil hindi ako kasal. Yung po lagi pinapahiya niya ako. Tanong ko sa iyo, ano ba ang gusto mo mangyari? Gusto ko pong mangyari, mabawi po yung pera na binayad po ng asawa ko. Bago po kami tumira, kinuhanan niya po yung yung asawa ko ng pampagawa po niyan. Kaya po nabuo yun sa 3rd floor. Kasi tumira po kami niyan, inaayos pa po yan, kumuha na po siya ng pera Kasi po wala po akong pambayad ng paghahakot ng gamit kasi wala talaga po akong pera dahil wala naman po akong kamag-anak lini. Ako lang po talaga yung naghahakot hanggang 15 po yun ng gabi. Hanggang 11 po lagi yun araw-araw naghahakot. Sa pilitang kang pinalayas nung mamatay ang iyong partner sa tulong ng kanyang kamag-anak na galing sa iyo na ang barangay kagawad, pinabarangay ka pa na para bang ikaw ang may utang. Lumalabas dito, kaya ako nagagalit at umiinit ang ulo ko, sa pilitan, panggigipit, pangpiperwisyo. Ang nakalimutan niya, hindi ka pwedeng lumayas dyan kasi nakabayad ka. Subalit, pakiusap mo na lamang kung ano yung mga naibayad in advance, i-refund sa iyo. Kasi dapat na-consummate mo na gamit mo. Kinonsumo mo sa pamamagitan ng pananatili dyan. Pero para sa iyo, ayaw mo na ng gulo. Malamang ayaw mo na maalaala mga kung ano man yung bakas ng medyo naiwan dyan sa iyong minamahal na partner for 21 years, matagal din kayo dyan. Ang hindi ko gusto, 11:11 pasado na ng gabi, naghahakot ka, wala man lang puso itong ginawa sa iyo. Hindi tatama to. Kaya lahat yung sinasabi mo sa akin, pinakinggan kita. Hindi ibig sabihin, naniniwala ako hanggat hindi ko narinig sa bibig nitong si Baltasar Lopez. Nabibigyan ko ng pagkakataon, marinig ang kanyang panig, magiging balanse ako rito. Mr. Baltasar Lopez, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, good morning din po. Alright, sir. Salamat sa iyong pagtanggap ng tawag po namin, sir. At naka-live po tayo, sir. Po, sir. Alright, sir. Ano pong paliwanag ninyo, sir, sa sinasabing pinalayas niyo raw, sir, sa pilitan? Sir, unang-una po, sir, hindi ko siya pinalayas. Siya po ang kusang umalis sa unit na kanyang tinitirahan. Aha. Sir, totoo ba, sir, pinabarangay mo raw siya, sir, dahil, ano bang dahilan, sir? Ayun nga po, sir, kasi inabandonan niya yung unit. Inabandon niya ang unit. Oo, katunayan, sir. Ang first week po, sir, na October, hindi na siya doon nakatira. Sir, sandali muna. Kung inabandonan niya ang unit, sa kanya pa rin yun kasi bayad yun di ba? Paano nga, sir, nakatibangwang ho, iniwan niya ho ang unit. Siyempre, pag iniwan niya ang unit, sir, saradong pinto, sa kanya pa rin yun, di ba? Oo nga, sir, ay hanggang ngayon nga, sir, hindi ko pa nabubuksan yung unit So, nandoon pa yung mga gamit niyo, sir? Wala na, sir. Okay. So, kailan pa po nawala ang gamit niyo, sir? Kailan kinuha? Bago pa lang, sir, mag-October, naghahakot na siya ng gamit Dahil sabi niya ho, ay may lilipatan na siya. Yun nga pong kuryente, pinatanggal niyang koneksyon. Dahil hindi na daw sila doon titira. Alis na ho sila. So yun ho, sir, ang pangyayari. Hindi ba, sir, pinaputol ang kuryente? Pinababa niya, sir, yung fuse. Wala pong masama kung binaba niya ang fuse para kontrasunog, walang gumagamit. So, ibig sabihin, hindi tumatakbo yung kontador, tama? Ay, sir, tama. Pakialam mo ron kung bababa niya ang kontador. Bakit ka nagagalit? Gusto niya makapagtipid? Total, bayad naman yan hanggang 2024. Maganda siguro magkaliwanagan po muna natin, sir. So, siya ba'y pinalayas niyo, sir, or kusang umalis? Hindi po, sir. Ano ang ginawa niya? Umalis. So, kusang umalis. Yes, sir. Walang pumilit, walang nagsabing, lumayas ka, umalis ka na dyan. Wala naman, sir, akong sinabi sila lumayas o umalis. Bakit mo siya pinabarangay? Ay, para lang, sir, magkalinawan kami doon sa kung anong balak niya doon sa aking apartment. Di ba, ang balak niya sa apartment, manirahan siya hanggang matapos o di naman kaya, pwede sigurong i-refund mo na yung advance payment. Kasi pag may advance payment, sir, hindi po tayo pwede magpalayas.
Una sa lahat, by law. Pag ang isang renter nagbayad advance for 1 year, pwede niya po i-refund. Ngayon, kung ayaw mo, sasabihin mo, magtiis ka, ubusin mo kasi hindi ka pwedeng ibigay sa'yo. So, diyan ka muna. Pwede po. Yun yung sir, ang ginawa ko sir eh. Pinatirahan ko sir. Hindi po, sir. Pinalayas niya po talaga ako. Yung sinasabi niya po na umalis ako kasi po, meron po akong kapatid dito. Nakikitulog ako kasi para po umiwas sa kanya. Kasi po, sir, lagi po yan sa bahay. At sinasabihan niya ako parati na kailan mo aalisin ng mga gamit mo. Aayusin niya daw po at patitirahan niya. Sabi ko po sa kanya, patitirahan mo, sige po, hati tayo sa renta. Tapos sabi niya po sa akin, ano ka, sinuswerte? At saka po, sir, yung kuryente, kaya po yun pinababa ko po, sir. Ninanakaw niya po yung kuryente. Siya po mismo nagsabi na pinapump niya yung tubig. 4 na palapag po yun. Ginagamit niya yung kuryente ko sa 4 na palapag sa pump ng tubig po, sir. Kaya po pinababa ko yun, sir. Mr. Baltasar, kapag ito'y tinulungan namin, kumuha ng abogado, makikipagtulungan kami sa Department of Justice, Public Attorney's Office. Makikipagtulungan kami sa lokal na pamahalaan. Titingnan namin kung may mga lisensya ka sa iyong business permit sa apartment mo. Makikipagtulungan kami, sisilipin namin kung nga ba'y nagbabayad ka ng buwis, bibigay ka ba ng resibo. Yes sir. Sigurado ka? Yes sir. Paano pag hinanapan ka namin official receipt ng gagaling sa munisipyo? Meron sir ako. Total, ang sumbong sa akin, stricto ka dito sa balo, magiging stricto rin ako sa iyo kung anong sinasabi ng lokal na pamahalaan. Alam mo naman kami mga tulfo, pakialamero kami pag may nadidihado. Pwede naman kaming tumawag sa gobernador, sa lokal na pamahalaan kasi lahat na negosyo, importante dinideclare natin yung ating mga resibo na impunto binabayad natin sa munisipyo, buwis yan na ibibigay mo sa kaban ng bayan ng munisipyo ng iyong kinaroroonan. Ikaw ba'y may resibong ibinigay, official receipt, dito sa mag-asawa? Isa lang kapirasong papel sir. Yung... Okay, sandali Yung kapirasong papel na yan ay magiging ebidensya na nagbayad siya pero wala kang resibo, hindi po pwede, dinadaya mo ang lokal na pamahalaan. Agreement/receipt. I, Baltasar Lopez, received 240,000 pesos in words 240,000 pesos, Philippine pesos from Manfred Keller as rent for 1 more year for Janelle's apartment room number 7 single and 8 double from June 1st, 2023. Malayo pa to. Advance na siya to May 31, 2024. Boss, may resibo ka bang ibinigay noong Pebrero 2020 hanggang Pebrero 2021? Yes sir, meron sir. Pwede bang i-email mo sa amin para ipasa ko sa munisipyo? Opo sir. So yung resibo na yan, gusto kong makita 240,000 pesos official receipt. Resibo noong February 2020 to May 31, 2023. At resibo June 23 to May 2024 na 240, hinahanap ko ngayon kasi interesado ang munisipyo. Sino sa munisipyo? Secret, hindi ko sasabihin. Kasi kung meron ka, very good, law-abiding citizen. Pay your taxes willingly and promptly to the government. Ang tatanong ko sa iyo, isang issue na nakikita ko sa iyo. Kamag-anak mo ba yung kagawad? Si Janet Arago. Hindi sir, malayong kamag-anak na sir, malayo. Pero kamag-anak mong malayo. O sir. O, kita mo? Hindi ka mag-anak pero kamag-anak malayo. Anong klaseng sagot to? O, natatawa ka na naman. Hindi ako nakikipagtawanan sa iyo, Umayos ka. November 25, 2022, nagharap sa barangay si Elisa at ikaw, Baltasar. Ayon sa naging pag-uusap sa barangay, sabi ninyo sa barangay at ikaw, record to, wala raw karapatan si Elisa sa nirerentahang apartment. Wala raw kasing iniwan na last will and testament yung yumaong German. Wala raw marriage certificate ang dalawa. Sasabihin ko sa iyo, kung wala, isauli mo yung pera, hindi po pwede yung hindi pa nagagamit, ibubulsa mo, palalayasin mo yung partner. Mali ka roon. Kami mga tulfo, kabisado namin ang batas, sibitag, maraming abogado. May corporate lawyer, may personal legal advisor, at meron kaming program lawyer. Pakinggan mo na maigi,
idikdik mo sa kokote mo, intindihin mo para nagkakaintindihan tayo, ha? O, pakinggan ng maigi rito, sasabihin ni Batas Mauricio. May problema yung nagpapaalis. Kahit na wala yung pangalan, di lang kakontrata noong pong Pilipina na kinakasama o live-in partner. Di may karapatan po yan dyan na magpatuloy ng paninirahan hanggang sa panahong nabayaran ng German. Bakit po? Sabi, hindi man sila kasal, hindi man sila legal na mag-asawa. Pero alam nung nagpapaupa na sila ang nakatira riyan, yung karapatan ng German, karapatan din po nung nangungupahan. At ang ating payo doon sa nagpapaupa na nagpapaalis, huwag mong pipilitin yung nangungupahan na yan. Grave coercion ka dyan, Mrs. o Mr. Ano yun? Pinipilit mo ang isang tao gawin ang isang bagay na ayaw niya. Bagamat wala kang legal na karapatan sa iyong pamimilit na gawin niya yun. May kulong ka riyan. Hindi bababa ng 2 taon yan. Ito na binabanggit natin nung una pa sa Artikulo 536. Kung mayroong kang iniisip na karapatang kunin ang pamumosisyon sa isang apartment, sa isang bahay, sa isang lupa, hindi mo pwedeng gawing pwersahan yan. Lalo na kung may tumututol sa iyong pagpapaalis sa kanya. Kakailanganin mo magsampa ka ng kaso. Okay? Mr. Baltasar, nandyan ka pa ba? Yes, sir. Pakinggan mo to. Sa hukuman kayo magtutuos, hindi sa barangay. Hindi layunin ng barangay, umasta ng parang huwes. Ang barangay, taga-ayos lang. Kapag hindi, magpa-file kayo ng Certificate of File Action. Pero yung pamemwersa mo, abogado na nagsasabi, pwede namin ipalapit to sa PAO, sa Public Attorney's Office. Pwede namin tawagan ng Department of Justice. Sa Department of Justice, sa ilalim niya may NBI, yung kanilang enforcement arm, at yung kanilang abogado dyan, nakaganap as prosecutor to prosecute the status to prove na mayroon kang ginawang mali. Sila'y tatayo sa piskal. Ang mga piskal sa ilalim ng Department of Justice, criminal case to, respondent ka. Ang mangyayari dito kapag naging kaso, Republic of the Philippines versus Baltasar Lopez et al. Malinaw ba tayo rito? Yes, sir. Ano? Sir, Ganito. Kung yes, sir. Aareglohin mo, aayusin mo, ire-refund mo. Huwag kang magmalaki, wala ka sa tama, wala ka sa hulog. Hindi ko sinasabi to, pero ngayon pa lang, kahit sinong piskal, kahit sinong huwes, aabot tayo sa korte, kataas-taasan, mali ka rito dahil may batas. Sir, kukonsulta muna sir ako sa aking abogado. Kumonsulta ka kasi tutuluyan ka namin, hindi kami nagbibiro. Tatrabahuin namin sa munisipyo itong mga papeles mo. Kung nga ba'y nasa tamang poder ka ba, National Building Code, lahat ba yan, mga resibo, binabayad mo? Ikaw ba'y nagbabayad ng tamang buwis sa BIR? Responsibilidad ng isang negosyante magbayad ng tamang buwis. Bibigyan kita ng puwang, may karapatan kang kumuha ng abogado. May karapatan kang kumuha na kung sino magaling. May karapatan kang ayusin ang problema. May karapatan kang i-refund at ibigay mo yung pera na ibinayad nung sinasabing namatay. At dyan, mawawala ang problema mo sa buhay. Sir, sa korte na lang sir kami sasagot. Ay, korte pala ha? O sige, bago ka sa korte, dadaan muna sa piskalya. Hindi agad sa korte. Papasok muna ang Public Attorney's Office. Kumuha ka ng abogado. Doon kayo magtutuo sa hukuman. Kumuha ka ng magaling na abogado. Maraming salamat. Magmuni-muni ka muna. Kape-kape ka dyan. Maraming salamat. Maraming salamat din. Ayusin mo na sa susunod. Sige. Magandang umaga po sa iyo, Kap. Ano po ba nangyari dito, sir? Sir, ganito po ang nangyari. Ang una pong nagkuhan niya na yung aking konsihal. Tapos sabi ko po nung tumawag po ang inyong mga tauhan dyan, sabi ko ako po ang mag-aayos ngayon sa sunod. Ngayon po, hindi ko po naayos at puro ang sabi po ni Mr. Baltasar ay kahit saan daw po magdating ay lalabanan niya. Yun po ang kanyang laging sabi dito sa barangay. Kaya po, hindi namin napagkasundo. Tapos, ang huli pong humawak na yung aming lupon. Ganun din po ang nangyari. Nakita ko na ginawa po ninyong trabaho ninyo. Opo, sir. Ang ginawa niyo tamang proseso pag-ayusin. Subalit ayaw niya. Opo. Pinag-aayos po namin, opo. Yan po'y dapat nakadetalye dyan sa inyong nakaminute record. po lahat, sir. Nakaminute. Kasi yan po, nakaminute po, magagamit po yan pagdating sa hukuman. Importante, sir, nagagamitin po yung ebidensya na lahat po ginawa ninyo sa barangay. Manghihimasok po rito yung PAO lawyers na isasampa sa kaso muna sa piskal. Ngayon, tutulong din po kami, sir. Papasalamat po kami sa inyong mga sinasabi na kayo mismong ginawa ninyo, nagmatigas talaga. So, ipapakita natin yung katigasan ng ulo ni Baltasar, pinagpipilitan niya kanyang panggigipit dito sa Ginang. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Sige, sir. Maraming salamat din po, sir.
Aling Elisa, kami ko-contact dyan sa sinasabing Pau Lawyer. Hindi ka namin papabayaan, cargo ka namin. Relax ka lang. Okay? Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Gusto niya the hard way. Pag matigasan, alam niyo kami sa mga Tulfo, kapag kayo'y dinihado ninyo, kahit sino, siguraduhin niyo wala kayong tinatagong baho, ha? Siguraduhin niyo lagi kayong tama. Siguraduhin niyo na perpekto kayo. Kahit sino pa kayo. Ganito po ang prinsipyo ng Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ganon din po yung mga kapatid ko. Kapag ginipit nyo yung isang tao, pinahiya ninyo. Kahit sino pa kayo mga pendehong putok sa buho. Ibueltahan namin kayo dahil marami kami masisilip. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo.